Bang, hello. In connection, sir, dun sa nabanggit niyo yung previous administration, no? Tapos yung mga nababalita or winobroadcast sa news ng mga activity nila, illegal activity, pangaharas. Sir, medyo kung titingnan natin, parang kakaunti, no? Parang limitado yung mga nailalabas sa media. Sir, masasabi mo po ba, in connection dun sa tweet nyo last November, parang may media blackout ba? Last admin? Well, actually, sinabi naman niya ni Secretary, former spokesperson ng Palas, ni Secretary Harry Roque noon, no? Na it will only be him and the Department of Foreign Affairs who will face the media about the West Philippine Sea. So, I really don't know kung ano naging guidance sa kanila noon, but as far as the Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines concerned, gaya na nilabas namin nung nakaraang taon din ni ADG Jonathan Malaya, pinakita natin doon ang tahasang pagsira ng Chinese government sa fishery area sa Baho de Masinloc, and yet hindi naman yun napabalita noong nakaraang administrasyon. But those records will speak na nangyari ito ng 2017, 2018, 2019. So, is there a news blackout? I don't know. But the mere fact that there are information that were not released to the public in those particular time frame, anybody can already respond to that question. Ngayon, sir, makikita natin na dati parang nililimitahan, parang ganun, observation ko po, personal na observation. Pero ngayon, lahat kasi may mga video, supporting document po kayo na pinapakita in public, nababalita sa mga mainstream, din sa mga vlogger, which is, sa tingin niyo, sir, mas favorable, di ba? Na sa mga Pilipino, di ba? Ang laki ng kumbaga, ang laki ng suporta ng Pilipino. Mas sir, anong mas maigi, yung previous admin na approach o yung approach ng Marcos administration? Alam mo, gaya na sinabi namin, no? Under this administration, we're very lucky, no? Kasi under President Bongbong Marcos, he embraced transparency in the West Philippine Sea. And he also believed na for you to be able to awaken the sense of patriotism ng ating mga kababayang Pilipino, you have to give them information. Kailangan mong sabihin sa kanila ang tahasang pambababoy ng China sa West Philippine Sea. Otherwise, hindi nila ma-appreciate why we need to make a stand. Diba? Parang, kung paano nila malalaman na binubuli tayo ng China kung hindi naman nila nakikita sa news, hindi nila na-visualize kung ano nangyayari at pinagdadaanan ng Coast Guard, ng BFAR at ng Armed Forces of the Philippines. Diba? So, under this administration, we made the public feel and appreciate kung ano ang impact ng water cannon, kung ano ang impact ng pagbangga, kung ano ang impact nito sa mga mines ng Pilipino kapag hinaharang sila. This is very important for you to awaken the sense of patriotism. And under this administration of President Bongbong Marcos, we believe na it is the responsibility of the national government to educate the Filipino people about the West Philippine Sea. Dahil ang ating national identity bilang isang bansa is also defined by our own territories. Ngayon, kung hindi nila alam yan, kung tanungin mo nga noon, ano ang WPS? Parang hindi pa siya ganun kanon eh. Pero ngayon, at least, di ba, from all walks of life, from different age bracket, pag sinabi mong WPS, alam na agad nila, West Philippine Sea yung pag-uusapan. Final na lang siguro, Commodore. Sir, ano po yung aasahan or dapat asahan ng mga kababayan natin sa ating Philippine Coast Guard, sa ating National Task Force for the West Philippine Sea for this year 2025? Well, ang tanging may papangako lamang ng Coast Guard at ng ating National Task Force West Philippine Sea under the leadership of General Eduardo Año is that we're still going to continue this transparency. It is needed by our country to counter misinformation and fake news. Kung wala tayong tamang impormasyon na ilalabas, magre-resulta ito sa maling appreciation ng ating mga kababayang Pilipino
Dahil alam naman natin, the social media is dominated by fake news and misinformation. Kung walang alternative sources ng tamang information, and the one that will dominate the social media are fake news, ang mangyayari nito, mababalik ulit tayo sa panahon na we are doubting our own position in the West Philippine Sea. Secondly, kung wala ring impormasyon, magiging successful na naman ang mga trolls sa hilig nilang gawin, no? Na manakot ng kapwa nating Pilipino for us to back down and to give up our fight in the West Philippine Sea. So these are the two things that we need to address in transparency. And gaya na sinabi ko, ang kababayan nating Pilipino, we can only be able to awaken their sense of patriotism kung tama at alam nila ang nangyayari sa West Philippines. Sir, last question sa akin, sir. Kasi sir, alam naman natin yung mukha mo, sir, kalat sa TV, sa mga vlog, marami nakakapanood na Pilipino, marami na rin nakakilala sa'yo. Kapalit nun, sir, may mga nambabash din sa'yo. At sinasabi pa ng iba na binabayaran ka raw ng Amerika. Paano mo na-handle yung mga basher mo, sir? At saka ano masasabi mo kung totoo bang binabayaran ka ng Amerika? Magkano? Alam mo, para sa akin, hindi ko na siya pinapansin. Dahil una sa lahat, pag, halimbawa, in public places, whenever I go to malls or public places, kainan, restaurant, ganyan, wala pa namang totoong tao na Pilipinong nagsabi sa akin na, oh, meron ka na Amerikano, di ba? Yes, sir. Most of the people will recognize me. Ang sasabihin nila, thank you, Commodore J, sa ginagawa mo, nalalaman natin kung anong nangyayari sa West Philippine Sea. So, hindi siya nakaka-cause ng worry sa akin, di ba? Dahil alam naman natin na ang nagpapakalat lang na bayaran ako ng mga Amerikano, ginagawa ko to para sa Amerika, tuta ako ng US Embassy, ay mga trolls, no, na nasa social media. Na kapag tiningnan mo naman talaga ang content nila, ay sila ang pro-China at hindi sila concerned sa interest ng ating bansang Pilipinas. Commodore, last. Commodore, about sa mga, kasi nga, nabanggit niyo na po yung election. So, ano po yung masasabi niyo dun sa mga tumatakbo ngayon, lalo na sa mga senador, na alam naman natin pro-China, pero parang umaano sila parang dahil nga nalalaman nila na most of the Filipino people, pabor sa ginagawa niyo po, medyo pumapaling-paling, pero mukha nga pong namimeke, no? Hindi talaga sila pure na against sa pro-China. Ano pong masasabi niyo sa kanilang mga tumatakbo ngayon? Well, alam mo, sa totoo lang, may mga politiko naman, no? Na hindi natin masabi talaga kung ano talaga ang saloobin nila. Hindi ko alam kung dahil ba sa transparency, nalaman din talaga nila kung ano nangyayari. Kaya they had a change of heart. Or ginagawa lang talaga nila to dahil they want to ride the bandwagon para sabihin they are supporter of our fight in the West Philippine Sea. I would still give them the benefit of the doubt. Dahil alam naman natin na itong mga to has become supporter of our fight in the West Philippine Sea nitong mga nakaraang taon. But again, there are still politicians out there who are running this coming May 2025 na tahasan kinukontra ang laban natin sa West Philippine Sea. Tahasan, they would choose to be silent about our position in the West Philippine Sea. So, para sa akin, mas nakaka-alarma itong mga politiko na ito dahil out in the open, hindi sila nahihiya na sabihin at kontrahin ang laban natin sa West Philippine Sea. Despite of our efforts to show to the world and to the Filipino people kung ano ang hirap ng ating sundalo, ng ating Coast Guard, at ng ating mga maistang Pilipino. So we have to be careful in electing those kinds of politicians. Isa na lang sa akin. Ayun sir, sa pamamalagi po ba ng monster ship sa ng mga barko ng China, hindi po ba nakaka-apekto sa ating mga mangingisda doon sa West Philippine Sea po?
Well, the primary objective ni Admiral Ronnie Hilgaman kung bakit siya nagpadala ng Philippine Coast Guard vessel dito, as a matter of fact, the biggest Coast Guard vessel natin sa ating fleet is the Teresa Magbanwa, is to ensure ang kaligtasan ng ating mga mangingisdang Pilipino. That has been the priority of the Coast Guard Commandant. And so far, no, since January 4 hanggang ngayon, no, na nagpatrolya itong Chinese monster ship na pinalitan ng another Coast Guard vessel, wala pa naman tayong napaulat na Pilipino na na-harass because of our presence. Thank you po. Sir, may pahabol pong question, sir, yung nakakonect sa Zoom. Tanong niya, sir, wala na po bang ibang way para matigil itong panghaharas ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard at sa mga kababayan natin Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea? Well, I do not have the silver bullet, no, to put a solution to this. Secondly, it is not the Philippine government who should be asked kung paano tigilan ng China ang harassment niya. No? The burden of de-escalating the tension is actually co-shared na nga ng ating pamahalaan. Pero China ang insisting na mag-violate na international law. China ang insisting na mangharas ng ating mga mangingisdang Pilipino. And for President Bongbong Marcos, we're not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. And most importantly, no, ang sabi ni President Bongbong Marcos, by 2028, this is an intergenerational issue. No? Hindi niya naman ipinangako na bumaba siya ng 2028, tapos na to. May solusyon na. Best buddies na ulit tayo ng People's Republic of China. Alam natin na ang issue na to will go beyond our generation. Siguro lolo na ako, ang issue ng West Philippine Sea tuloy-tuloy pa rin. But what is important in our transparency effort is to make sure that the next generation of Filipinos are aware of what's happening. That the next generation of Filipinos can see and learn from what we're doing. Our obligation right now is to hold the line for the next generation of Filipinos to continue the fight. Hindi man natin matapos ang laban natin sa West Philippine Sea ngayon. We are hoping and praying that the next generation of Filipinos will never forget the responsibility and continue our fight.